Okay, mga ka-electrician gala. So mag-install kami ngayon ng isang service entrance. So share namin sa inyo kung paano namin 'to in-install. So sana magustuhan niyo itong video. Okay. Okay, install na tayo. So unang gagawin natin, sukatin natin yung magiging haba ng ating tubo gagamitin. So ang Meralco mayroong standard na taas yan ng ng paglalagay ng meter base. Kailangan hindi tayo magkamali doon sa sukat na yun, kasi importante yun. Pagka ang meter base natin ay medyo mataas o kaya ay napababa naman, maaring rejectin nila yun. Kasi may standard na binigay sa atin ng Meralco para do sa taas at saka yung sa minimum height niya sa pag-install. So dapat maging maingat tayo doon. So kagandahan nitong pag-install namin ngayon, hindi na kami gumagamit ng nung PVC na fittings. Kasi ngayon ang gawa namin, meron na kaming liquid tied yung hub. So binubutasan na lang namin sa ibabaw yung NEMA 3R, tapos diretso na siya dun sa sa meter base. So mas maganda to kasi napabilis nga yung pag-install natin. Tapos dun sa wire, maiksi na rin yung ginagamit natin para dun sa PVC. Bukod pa doon sa pag-install niyan, pagka ganito ang gawa nyo, yung binubutasan sa ibabaw ng NEMA 3R, katulad nyo, kung nakikita nyo, ini-install na namin siya ng sabay. Yan. Kaya napakaganda, mas madali siyang install. So sa ganito, tatandaan natin yung katulad nung minsan may ginawa kami na na reject kasi hindi naman kami gumawa, ni-repair lang namin. So ni-repair namin siya, ang niligay na na clamp tatlo lang. Double yung double hole siya. Bali tatlo lang. So maging maingat din tayo doon. Lahat yan pwedeng ma-reject yan pagka ganun. So yung katulad nung nung sa entrance cap natin sa tubo, lahat yan pwedeng ma-reject pag talagang mali yung pagkaka-install natin. So yung mga inspector medyo masilan yun, lalo pag napatapat kayo sa mga masisila na inspector. So saklang pa lang, pag talagang hindi tama yung paglalagay natin, maaari siyang rejectin. So dire-diretso lang yan, maka-electrician galano. So kita nyo, panoorin nyo lang siya. Tapos siyempre, para doon sa mga baguhan, para may idea kayo kung paano yung pag-install ngayon ng ng service entrance. Itong ini-install namin na service entrance na to, line to line to. 3 wires. Yan. Pero dun sa sa load side, 2 wires na lang yan, pwede yan. Yan, katulad nito, itong load side na kinakabit namin. Kung mapapansin nyo, lang yan. 2 wires lang yan. Yan yung papunta sa bahay, sa load side. Saka gamit namin PVC na pagka load side. Yan. Pero sa line side, kailangan talaga tubo na GI, yung RMC, ganun. Hindi pwede dyan yung PVC. Tsaka yung sa yung sa grounding conductor, kailangan 3 wires pa rin yun. Tapos nakabanding sa sa NEMA 3R sa housing niya. Yan, dapat ganun. Sa ganito kasing pag-install natin ng mga service entrance, ang iniiwasan lang naman natin dyan yung ma-reject ng inspector. Kasi pagka ganun, talagang babaguhin natin yan. Yun ang i-recommend nila. So magbibigay sila ng mga notice do sa yellow card kung ano yung mga pagkakamali sa pag-install. So yun naman ang susundin natin, kung ano yung kanilang nakita na mali, yun ang ating ayusin, babaguhin. So ganun lang naman yun, kaya dapat talagang sumunod tayo sa standard.
Pinakantabis talaga pagka halimbawa kayo yung nagbabalak magpa-install ng ng service entrance. Mas maganda yan, lumapit kayo sa isang accredited ng Meralco contractor. Yung talagang accredited talaga. Kasi pagka ganun, meron kayong paghahabulan kung sakaling may problema yung ini-install sa inyo ng service entrance. Bukod doon, lisabala. Yun ang maganda ron, hindi kayo masyadong maabala. Kung kayo may regular na trabaho, siyempre kailangan nyo pumasok. Hindi nyo na kailangan problema, basta complete yung requirements nyo. Pwedeng through email o send na lang sa messenger yung mga kopya ng mga requirements. Pwede naman yun. Tinatanggap yun ng isang Meralco contractor. Tupalo na lang yung mga dokumento. Pwede rin yun. Meron naman na gano'n sa usapan ng mga contractor at ng customer. Basta talagang okay na lahat, kumpleto kayo sa requirements. Pwedeng on time, basta magpasa kayo, pwede na kagad kayong installan. Ganun kabilis ang processing nila. Pag minsan nga magpa-install sila sa mga ganun, maabot lang ng 1 week mahigit. Sa oras na kayo ay mag-apply, magkakaroon na kagad kayo ng kuryente. Na hindi kayo naabala ng masyado. Okay din naman sa mga yung pwede naman kayo maglakad o kaya ipa-assist sa mga electrician. Kaya lang iba pa rin talaga kung gusto niyo magsigurado kasi yung mga installer ng mga Meralco contractor, mga train yan. Pinapapunta pa sila sa Meralco Pasig, pinag-train sila ron kung paano yung tamang pag-install ng mga service entrance. So yun ang kagandahan doon. Naiiwasan natin na ma-reject yung mga in-install natin na service entrance para lisabala, mas mabilis kayong magkaroon ng kuryente. Pinapaliwanag ko lang. Wala akong 5 metro pa ha. Tapos na lang pito. Okay guys, tatapos na namin mag-install ng service entrance. So kita nyo naman, madali lang siyang install. Noon matagal lang pag-install namin ng service entrance, nagawa pa kami ng fittings dito. Nakita niyo to. Yan, itong fittings na to. Ngayon mas madali na ngayon yung pag-install kasi gumagamit kami ng liquid type. Yan, itong ganito. Yan ang ginagamit namin. Kaya kung napapansin nyo, yung pag-install namin magkasama na to, tsaka ito sabay na namin kinakasayan. So mas napadali buhat nung gumamit kami nito. Kaya lang medyo mahal yung yung materialis na yun. Pero okay naman, nababawi namin sa oras ng trabaho. Mabilis. Siyempre tapos na kami mag-install. Ang gagawin ko naman, chichigin natin yung mga clamp na iniligay natin. So standard yan, kailangan laging kumpleto yung clamp natin, huwag naman yung kulang. Kasi pag minsan pagka yung ang nilalagay natin clamp tatlo o dalawa lang, pag minsan nare-reject pa yun. So ito ginawa na natin 4.
Tapos sa load side, kailangan ano yan, okay yung pagkaklam din natin. Kailangan wag namang konti lang yung clam natin, kailangan mga 3 man lang siya. Ganon din sa ground. So lahat yan pwedeng ma-reject ang isang service entrance na in-install natin kung kulang yung mga materials na ilagay natin, mga substandard ganun. So ito sa tingin ko maganda naman yung pagkakagawa namin, pagkaka-install. Tsaka ito binabase rin to sa may standard na sinusunod sa Meralco. Kailangan mga 6 feet man lang, hindi siya tataas ng 6 feet. Tapos hindi siya bababa ng 5 feet para naman hindi tayo magkamali. So yun yung yun yung pamantayan namin, kaya para siguradong hindi siya ma-reject. Tapos yung yung dulo nung entrance cap. So kailangan yun. Kung saan yung dulo nung service drop nila. Ayun yun. Sa point of connection, kailangan aabot yung in-install nyo na service conductor. So ito, aabot naman yan magmula doon sa drop ng Meralco, sa dulo, sa magiging service point natin. So okay na yan.